kundi ang ating senior pastor, Pastor Manny Carlos. Praise the Lord. Thank you, Brother Ver, for leading us a prayer. Isa po ang pinagpalang umaga sa bawat anak ng Diyos na narito ngayon. Amen. Good morning po. Yan, mas masagala po pa siya English. Yan, Anyway ho, napakabuti po ng Panginoon. Ang daming nangyayari sa mundo. Ano man po mangyari sa mundo, wag po tayong mag-alala, wag tayong matakot, sabi po ng Panginoon, dahil dapat pong mangyari ang mga yan. Pero dapat po nating bantayan ang ating mga puso kung nasa pananampalataya pa rin. Amen? At kung nananampalataya ho tayo, patuloy ho tayong magiging victorious. Ito po ang pinag-uusapan po natin sa buong month po ng April, Victory in Jesus. That we need to know as children of God, as believers, na hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging talunan. Tinawag tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay panalo na. Nung sinabi po ng Panginoon, it is finished, tetelestai, ang ibig sabihin po nun, bayad na po ang kasalanan po natin, yung penalty, fully served na, hindi na tayo mape-penalize sa impyerno, and the battle has been won. Nung Old Testament, the battle belongs to the Lord. Pero ngayon po, the battle has been won, panalo na ang Diyos. Sino na po ang lumalaban ngayon? Tayo po. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, fight the good fight of faith. Kung lalaban ka lang kapatid, kahit ano ang pagsubok, siguradong panalo ka. Dahil kasama mo ang Diyos. Unang linggo po pinag-aralan po natin, victory over sin and death. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Na dati nung sa mundo, parang hindi mo mapigilan magsugal o gumawa ng kasalanan. Pero ngayon ho, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi ka na dapat po na-entice. May mga tao pong, kung gagawa ka man ng kasalanan, hindi dahil hindi mo makontrol ang sarili mo, dahil pinagbigyan mo ang laman. Kaya nga, kailangan po nating paglabanan po yan at lagi po natandaan, matagumpay na ho tayo. Sabi po ni Paul, where sin abounds, grace abounds all the more. Shall we sin so that grace will abound? Of course not. Hindi na. How can we live in sin? We are dead to sin because of what Christ has done on the cross. Patay na tayo sa kasalanan. And even sa kamatayan, hindi na po tayo takot sa kamatayan. Kahit ano pong mangyari, alam po natin, uuwi tayo sa presensya ng Diyos. Amen ho ba? Kahit bumagsak po ang missile po ng Iran po dito, hindi tayo mag-aalala. Dahil pagmulat ng ating mata, kasama po natin ang Panginoon. Ang ibig po sabihin dito, hindi ho tayo dapat matakot. Kamakailan lang po, talagang nagdoble ang gasolina. Buti ho ngayon, medyo bumababa na. Pero marami pong natakot, kahit mga Kristiyano, maraming nag-panic buying. Yung iba, panic lang, walang buying. Amen. Pero hindi tayo dapat mag-panic. Do not fear, ang sabi ng Panginoon kapag narinig nyo ang mga signs na yan. Be sure that you are not afraid. Why? Because every time you fear, napaparalyze ang iyong faith. Kaya napag-aralan po natin na second Sunday, victory over fear and anxiety. Hindi na tayo dapat nagwo-worry, hindi na tayo dapat natatakot, anuman po ang mangyari sa ating buhay. Amen ho ba? Ako po, more than 19 years na ako nagdadialysis. Naranasan ko po ang iba't ibang klase ng takot at anxiety. Pero praise the Lord, pinagtagumpayan po natin at patuloy na nagtatagumpay sa biyaya ng Panginoon dahil alam ko, anak ako ng Diyos. Hindi niya ako babayaan. Kung mamamatay ako, edi panalo pa rin. Hindi panalo ang dyablo. Sa tuwing sinasabi ng dyablo, mamamatay ka na. Kung mamamatay ako, hindi ka pa rin panalo. Panalo pa rin ako. Uuwi ako sa aking ama. Pero habang nandito ako, panalo pa rin ako. Kasi kasama ko pa rin ang aking ama. Kasama natin ang Diyos kahit kailan. Amen po ba? So do not worry. Sabi ng Panginoon, meron ba sa inyo na makakapagdagdag ng isang araw sa inyong buhay by being worried? Wala. Instead po, sabi po ng mga medical expert, the more na ikaw ay nasa anxiety, nadidepress, or na-stress, lalo pong umiiksi ang buhay mo. In fact po, pwede kang mamatay in a split second dahil po
sa kakaisip. Marami pong namatay nung COVID, hindi dahil sa COVID, o may mga ilan na namatay hindi dahil sa COVID, dahil po sa takot. Alam po natin yan, na confine dahil may sinisipon daw. The second day, patay na. Pero the following days, lumabas ang swab test, negative. Saan namatay? Sa kakaisip, sa takot. Paano na kaya ang pamilya ko? Paano na kaya? Maubos na kami. So, namatay po. So, ano man pong problema mo, kapatid? Problema natin, huwag kang mag-alala. No, kasama natin ang Panginoon. Dahil last week, napag-usapan natin yan, victory over trials and temptation. Si James, si Peter, or si Paul, sinasabi po nila, no, be of good cheer, no, consider it pure joy. And si Peter po, be truly glad. There is wonderful joy ahead. We can rejoice too in our sufferings, sabi po ni Paul. Because nade-develop po ang ating character, nade-develop ang ating pananampalataya. Anyway, so much for that. Ang gaganda po ng ating mga topic. Pwede nyo po yung i-replay sa Light Shines TV, YouTube, or sa Calvary Temple Philippines po sa Facebook ho natin. So, today, ang pag-uusapan po natin, victory over condemnation. Are you familiar with the word condemnation? Mas bibigyan po natin diin ito. Ang sabi po ng dictionary, condemnation, the expression of a very strong disapproval. No, yung pong ayaw na ayaw mo, kinokondemn mo, no, reject mo. The act of saying that something or someone is very bad and unacceptable. Kaya nga nire-reject mo dahil ayaw mo, no, very bad and unacceptable po siya. And ito po, take note, one of the devil's biggest weapons is in his bag, dirty tricks, is condemnation. No, ang isa sa mga, you need to know na tayo po lahat, isa sa pinakamalaking weapon po ng dyablo ay yung daw pong condemnation. And that is why, makinig po tayo ng mabuti. Ang isa pong, alam po natin, isa sa mga pinakamalaki din po na weapon ng dyablo ay yung offense. Yung madali kang magtampo, madali kang mapikon, no, at hindi ka agad nakakapagpatawad. That will lead you to hell. I tell you, nasa 1 John po yan. Kung ikaw ay meron kang hate pa rin, meron kang kinamumuhian mo pa rin ng iyong kapwa, ikaw ay isang mamamatay tao. Di ba, thou shall not murder or kill. So kung ang lahat ng mamamatay tao, therefore kung ang lahat ng merong sama ng loob, merong pang unforgiveness, walang eternal life sa kanilang sabi po. So kaya nga po, lagi po natin pagtagumpayan yan. Ito po, ito pong isang malaking weapon, sandata ng dyablo, condemnation. Because condemnation, it will lead you away from God. It will block your blessings. Ang condemnation po. It will muli tayo ay imprison ka muli. No, you will live in bondage again kapag hindi po natin naunawaan na tayo'y pinalaya na ng Panginoon na hindi na tayo condemn. To condemn means to pronounce to be guilty, to sentence to punishment or to pass judgment against. Sa Tagalog po, paghatol, paggagawad po ng hatol, paggagawad ng parusa, pagbabawal sa paggamit. Yung pagbawal po sa paggamit, pag sinabi po ang isang building, condemn po siya, bawal gamitin, bawal pong puntahan. Pagsumpa, pagtulisa, ang bagong translation po sa Tagalog ng condemnation is pagkondena. And sa Romans 8:1, mag-start na po ako dahil kagabi po medyo nag-overtime. May haba po siya. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Let's pray. Ama, maraming salamat po for this wonderful day na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, ginising niyo po kami at binigyan muli ng buhay at kalakasan. Upang ikaw po ay patuloy naming sambahin, paglingkuran, papurihan at pasalamatan sa iyong kabutihan. Yes, Lord, ito po ang mga dahilan kung bakit kami narito ngayon, to praise you, to worship you, and to thank you for your goodness and faithfulness. And of course, we are gathered here, Lord, to receive from you.
Yes, Lord, at dalangin po namin that you open the eyes of our understanding. Dalangin po namin, Lord, na maunawaan po namin mabuti ang iyong mensahe ngayon, that we may be transformed, mabago po kami by the renewing of our minds through your powerful word. And Father, as I declare your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today, maging mga nasa online, mga first-timers. Lord, alam ko po, wala pong aksidente, Lord. Hindi po nagkataon ng bawat isa'y naririnig ang mensahe, maririnig ang mensahe mo sa umagang ito. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang umaga. Ang sabi po sa Romans, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Before Romans 8 is Romans chapter, ela po sigurado pilanlari mi kibalo. Alam niyo ho ba bago 8:7? No. Kaya Romans chapter 7, kung babasahin niyo po yung bandang huli po ng chapter, no, dahil sa aking laman, ang sabi po ni Paul, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Alam niyo ho ba 'yon? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Break it down. No. Pero I am a wretched person, ang sabi po niya, kawawa ako, sira ako dito, paano ako? Who will save me? Sa anong ito sabi po niya, no? Ayan po, no, what a wretched man I am, who will rescue me or save me from this body that is subject to death. Just sa flesh na ito. Pagdating po sa chapter 8, alam niyo po ang Bible, wala po talagang chapter and verses yan. And God allowed na magkaroon po ng chapter and verses for us na mas madaling tignan. References po sila, madaling puntahan kung ano, nasa na kasi yung for God so loved the world. Maalam mo na, John 3:16. So ngayon po, tuloy-tuloy po yan na sulat, epistle, sulat po ni Paul sa mga Roman Christians. And then, ang sabi po niya, nung sinasabi niya, gusto kong bumait pero di ako magawa. No, kawawa ako, paano ako, sinong magre-rescue sa akin? Pagdating po sa chapter 8, sabi po dito, there is therefore now no condemnation. Wala nang condemnation, wala nang pagkondena to those who are in Christ Jesus. Automatic po ba siya? No. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. But, mamaya ko na po i-expound yan sa mga pointers po natin. In the Bible, condemnation is a legal and judicial term referring to a formal verdict of guilty that carries a specific penalty or sentence. Sa Bible po, pag condemn po yan, dahil po, lalo in the Old Testament, pag kinondemn ka, halimbawa po, nahuli ka sa adultery, nangangalunya ka, adulterous person ka. In fact, actually po, marami pong ini-stone to death. Even yung pagbastos sa magulang, ini-stone to death. Alam niyo bang ganun po kabagsik ang batas? So, meron pong penalty, merong sentence. It is the opposite of justification. Ano po ang justification? Pagpapawalang sala, just as if we did not commit any sin. Ito po yung pinawalang sala tayo ng Panginoon. Tinitingnan tayo ng Ama, ng Diyos po ngayon, na parang ikaw ay inosente na hindi ka nagkasala kailanman. It's too good to be true, and yet it is really true. And you need to believe. Dahil walang papasok sa langit na may kasalanan. Tayong lahat papasok sa langit dahil pinawalang sala tayo ni Kristo. Justified po tayo. Amen ho ba? Hindi sa mga criminal po, pwede po yung sasabihin nila pinawalang sala pero meron ng record. Pero sa atin, wala na pong record ang Panginoon. I will remember their sins no more. Matindi po ang pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon. In the biblical context of Romans 8:1, the Greek word ng condemnation is katakrima. Signifies a final judicial verdict of guilty handed down into a court of law rather than just a feeling of shame. It represents the formal legal sentence and the resulting punishment that humanity deserves for failing to meet God's standard. Lahat po tayo, we fall short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. We fail to meet God's standard. Pastor, ano ba ang standard ng Panginoon? Ma-perfect mo ang law. What is law? Ang law, hindi lang po 10 commandments. Meron pong binigay ang Panginoon sa mga Israelites, 613
law. 613 law. Ngayon, ganito po katindihan, ang standard ng Panginoon dapat perfect. Kung man maka 612 ang isang tao po noon, and yet pumalpak ng isa na lang. Zero pa rin. Bagsak pa rin po. Buti po sa school, right minus wrong. Kung out of 100, meron kang 50, zero ka pa rin. Pero kung meron kang 51, meron kang 1 point. Pero sa batas, hindi po. Magkasala ka lang isa. Kaya nga po, sino po ang pagkagising nyo, nagkasala na. Habang papunta kayo sa church, nagkasala na. Pero I tell you, there is therefore now no condemnation. Konti pa lang nag-amen. Mamaya mas mag-amen po kayo kapag ito po'y naintindihan na po natin. This term describes a status of spiritual separation and penal servitude to sin, which makes the promise of no condemnation so significant. It means that for those in Christ, the judicial case is closed. Sarado na po ang kaso po natin. Ang sino mga na kay Kristo, the penalty has been paid and the sentence has been completely removed. Wala na pong penal servitude. Wala nang kailangan mong pahirapan pa ang sarili mo. Amen ho ba? Hindi ho ba good news yun? Na kapag pinatawad ka na ng Lord, pinatawad ka na niya talaga. And we need to understand this. So ano po, are you familiar with the word conviction? Iba po yung conviction sa condemnation. No, pagsasabayin ko na po ito, ang condemnation galing kay Satanas. Tignan niyo po ito, kay Satan, others, or your own shame, ikaw mismo. Kagagawan mo, kinokondem mo. Ako po, ito ang struggle ko for many years, na kinokondem ko po ang sarili ko. Kung hindi ko ginawa ito, kung sumunod na lang ako sa Lord, hindi sana ako nagdadialysis. Kung minsan, pabalik-balik po yan, lalo na po ng mga unang taon. Yung para bang gusto mong sisihin sarili mo. Alam niyo ba, kinakausap niyo ba sarili niyo? Amen? Kinakausap niyo ba sarili? Si David, kinausap niya sarili niya. Bakit ka na naman lugmok, kikapangpangan, at magmanok-manuka na ka naman sarili ko. But as for me, I will still praise God. Sabi po niya, pinipili ko pa rin magpuri kahit na ganito ang kalagayan. Dapat po minsan, ang isa sa pinaka-best na mag-encourage po sa sarili mo ay yung sarili mo. Kapag kinokondem mo, ako po, minsan kausap ko sarili ko, no, sa condemnation, ganito po. Ba't kasi ginawa mo ito? Kung sana sumunod ka na kay Lord, hindi ka na sana nag-dialysis. No, you learn the hard way ngayon. Sabi ng sarili ko, ba't ako sinisisi mo? Ikaw may kasalanan. No, hindi, ikaw ka ako. Then sabi ko, pareho lang ito. Ako rin pala ito. No? Kaya nga po ito, yung conviction naman, ang galing po yan sa Holy Spirit. Kino-convict ka niya. No, sinusuway ka niya sa mga mali yung ginagawa mo. Yung condemnation, ang message niyan, you're guilty, you're worthless, you're done. Jesus' name, I'm not done yet. Yung conviction naman, ang message diyan, sasabihin ng Holy Spirit, kasalanan yun, that was sin, turn back, you're forgiven. Born again ka na, sasabihin ng Holy Spirit, huwag mo nang gagawin yan. Dapat matino ka na ng tao, huwag ka na magmumura, huwag ka na magbibisyo. Kino-convict ka ng Holy Spirit, kinokonsensya ka niya. Ang goal po ng condemnation is to push you away from God, while conviction is to pull you toward God, pabalik. Ang condemnation, pinapalayo ka niya sa Diyos. Ayoko na, hindi na ako mag-a-attend, hindi ako karapat-dapat, hindi na ako mag-pray, hindi man ako karapat-dapat magbasa ng Bible, hindi na ako mag-attend ng CU, hindi ako karapat-dapat. Yun po ang condemnation. So, linalayo ka niya sa Diyos. Pero yung kahit nagkasala ka, yung pong conviction ng Holy Spirit ikaw ay ine-restore. Bumalik ka, akong pwedeng magpabago sa iyo, huwag kang aalis sa akin. Ang feeling po ng condemnation, hopeless. Crash, stop, no way out, parang wala ng pag-asa. Pero yung feeling po ng conviction, yes, mag-grieve ka, parang si Peter po, iiyak ka, there is hurt, no? Pero hopeful ka pa rin, and it's a clean pain. It's a clean pain dahil alam mo yung kapatawaran galing po sa Diyos. Yung resulta po ng condemnation, it hides, quits, and give up. Kaya nga po, kapag talagang pinakinggan mo ang condemnation, magbabackslide ka na lang, hindi ka na magpapatuloy. Kaya yung iba po, yung pong pa-absent na, paunti-unti po yan, meron pong problema po yan. Yung pong namang
Sa conviction, ang resulta po niyan, repentance, no? Confession, at saka po ikaw ay nagbabago. So, maliwanag ho ba yung... Naintindihan ho ba natin ang difference sa condemnation and conviction? Amen. Yung po sa condemnation, yung boses po, you failed again, nagkasala ka na naman. Pupunta ka mabad din ng church. Sino po dito na mag-asawa kayo bago pupunta ng church? Nag-aaway kayo, ang bagal mo, late na tayo. No? Paggising mo, walang kape. Nagkasala ka na naman. No? Pero, ikaw convict ka ng Holy Spirit, no? Sa Holy Spirit, sasabihin niya, this isn't who you are. Come home. I'll help you change. Amen ho ba? Kaya, yung pong mga nagkasala kanina bago pumunta ho dito sa I tell you, hindi ka kinokondem ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. But I'm not insinuating that it's okay to sin. Amen. Kasi po, kapag tunay kang repentant, talagang nagbago ka. Mamaya masano ko po ito. Now, simple test, condemnation attacks your identity. Example, you're a failure, palpak ka. No, madalas sa mga anak po natin, sinasabi yan, napaka-BO mo naman, napaka-TANGA mo naman. No, inaatake mo yung pagkatao. While conviction addresses your behavior. Anak, mali yung ginawa mo. Nakukuha niyo po yung difference? Ang Holy Spirit, hindi niya atakihin po yung pagkatao mo, kundi yung ginawa mo. That is conviction. Ang condemnation, yung pagkatao mo, palpak ka naman, wala ka talagang silbi. Wala ka ng pag-asa. No, ito po yung manuho natin. So condemnation drives you away from God. Ito lang pinakasimple. Conviction drives you closer to Him. Number 1, we have victory over condemnation if we do not live according to the flesh. Ulitin po natin ang Romans po, beginning chapter 8, verse 1 to 4 na po ngayon. Sabi po dyan, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Automatic po ba siya? No. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Now, in some translation like NIV, ESV, NLT, and other na bagong translation po ngayon since 1980, wala po yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Hindi po ibig sabihin po nito, something is evil with the NIV, something is wrong with the NIV. No. Kasi po, ang mga, alimbawa, ang King James, New King James, ASV, NASB, ang mga older translations, nanggaling po yan sa unang manuscript na nahukay po nila, na mas bago po sila. During pong, I think, 70s, kung di po ako nagkakamali, na nakakita po sila ng mga older manuscripts of New Testament, more than 27,000 na transcribe po, isinulat po sa mga papyrus po. Yun po ang papel po noon. Nakita po nila na wala yung who do not walk according to, kaya pong meron kayong Bible, kung wala yan, meron naman po yung footnotes kung bakit wala po yan. No? Hindi po ito hindi po ito doctrinal issue. It's an issue of about sa pagkakasulat lang. Pero hindi ka tutulak dito sa impyerno na maraming ganyan. Yung NIV, demonic, maraming tinanggal ganyan. Did you know, ang King James, meron po siyang Easter. Wala naman talagang Easter sa So, wala pong perfect translation. No, ano bang pinakamagandang translation, Pastor? Wala pong perfect. Kaya nga po, ako po, minimum of 5 translation ang binabasa ko bago ko po i-final ang ipipresent ko pong sa inyo. Kung ano yung pinaka-appropriate, malapit, lalo na sa topic po natin. No, at kung minsan, umabot po ako ng 10 translations. Pupunta pa po ako ng Tagalog para masigurado ko na tama po yun. And then po, para mas sigurado po, pumupunta po ako sa original language ng Bible, Old Testament, Hebrew, at saka New Testament ay Greek. Yung iba po ay nasa Aramaic. Pero kadalasan na po yan, nasa Hebrew, at saka po Greek ang New Testament. Pumunta ka doon, yun po ang perfect translation, yung Hebrew and Greek. Ang problema, hindi tayo marunong ng Hebrew, hindi tayo marunong ng Greek. So, umaasa lang tayo sa mga different translation ngayon. There is no perfect translation, pero hindi po perfect pa rin po yung message for you to be changed and for all of us to be saved. Amen.
So wala tayong kinokondemn na Bible translation. Amen. Lahat po yan patungkol kay Kristo. Kapag ang Bible hindi na patungkol kay Kristo, hindi na po yan Bible. Amen. So ngayon, kunwari po, tanggalin po natin kasi po yung mga once saved, always saved, sabi nila, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hanggang dyan lang. Wala na yung who do not walk. Talagang wala na tayong dapat gawin. Wala nang condemnation. Pero tuloy po natin ang verse, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin of death. Pinalaya ako ni Kristo, no, yung law of Spirit of life in Christ from the law of sin and death. No, meron pong batas yan. Kapag nagkamali po tayo, sabi ko nga kanina, sa batas po, ang sino mang the Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang penalty, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Verse 3, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, for God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin, He condemned sin in the flesh. Yung pagkapako ni Kristo, yung lahat ng kasalanan po natin ay kinuha po niya. Naging kasalanan siya. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, God made Him, si Kristo, God made Christ who had no sin to be sin for us. Hindi niya ginawang makasalanan si Kristo. Ginawa niyang kasalanan. So that, ito po yung nakakapangilabot na verse din. So that in Him, kay Kristo, we might become what? Ito inalis yun eh. So that in Him, we might become what? The righteousness of God. Alam niyo po anong ibig sabihin po nito? Ikaw ay katwiran ng Diyos. You are the righteousness of God. Hindi ba nakakapangilabot? Kanina lang nag-away kayong mag-asawa dahil malilate na kayo, wala kang kape, or bigla na lang ang luwang-luwang ng daan, bigla ka na lang kinat ng isang sasakyan. Amen. O kaya maagang-maga, walang tubig si Prime Water. Kaya ngayon, naghilamos ka lang, wag ka mag-alala, walang aamoy sa'yo. So, and then, pagdating sa verse 4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Ang nag-fulfill po sa requirement ng Diyos ay si Kristo. Hindi natin ma-fulfill po. All of us have failed to the standard of God. Ang nakapasa sa standard ng Panginoon ay si Kristo sa kanyang pagkatao. Daw, sabi po dyan, ma-fulfill po yung requirement of the law in us, no? Para po sa atin to, who do not walk according to the flesh. Ito pala siya. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Now, kung tanggalin mo man yung who do not walk according to the flesh, dun sa verse 1, ang ibig sabihin pa rin, ng there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sige, period na. Kung babasahin mo yung buong context ng chapter 8, who do not walk. Hindi siya automatic na walang condemnation. Kasi po, kung if you will continue to walk in the flesh sa kasalanan, sa pagiging makamundo, mako-condemn ka ng diablo. Akala kong born again ka na. O kaya ang sarili mo, bakit ganito ang pakiramdam ko? Akala ko born again na ako. Pero sabi naman ng once saved, always saved. Always saved ba ako talaga? Nako-condemn ka na, nakokonsensya ka na hindi mo alam kung anong tama at mali. So, we can only overcome condemnation if we walk according to the Spirit. Pero kung ikaw ay lumalakad pa rin sa kasalanan, patuloy kang mako-condemn. Yung feeling guilty ka, talagang heavily burdened ka sa ginagawa mo, na hindi mo alam kung safe ka o hindi. Kaya nga po, mapagtatagumpayan lang po natin condemnation if we walk by the Spirit. Paano natin gagawin yon? Lagi kang magpe-pray. Lagi kang magme-meditate ng Word of God, magbabasa ng Word of God. Hindi ka mag-a-absent sa gawain ng Diyos. Kahit na birthday mo pa. Alam niyo po sa Bible, walang birthday. Dalawa lang ang birthday na alam kong na-record sa Bible, birthday ni Pharaoh at birthday ni Herod. Pero hindi sinabi ng Lord na habang nagmi-ministry sila, birthday ko ngayon, mag-celebrate muna tayo ng Pasko. Holiday muna tayo. Because alam niyo po,
talking about birthdays, naging ano ko po yan report nung Bible school student pa po ako. I found out one of the greatest celebration ng mga satanista, mga mangkukulam, at mga antichrist ay yung birthday. Why? Because ang birthday tinuturo kanya maging selfish, self-centered. Araw ko ngayon. Puro ikaw, ikaw, ikaw. Magtatampo ka kapag hindi ka ginrip, nakalimutan yung birthday ko. Di ba? Nagiging selfish ka. Ang sabi ng Panginoon, no, if you want to follow me, if anyone would come after me, he must deny himself. Even your birthday. Happy birthday po sa inyo kung may birthday po ngayon. No? That is how we live in the Spirit. Nauuna ang Diyos. If we seek first the kingdom of God, ano man pangangailangan mo, idadagdag na lang po yan. Amen ho ba? Pero it doesn't mean na perfect ka na if you walk by the Spirit. Magkakasala ka pa rin, pero yung conviction ng Holy Spirit, tumayo ka, patuloy kitang babaguhin. Patuloy kitang babaguhin. Kaya hindi tayo dapat lumayo sa Diyos o sa banal na Espiritu. Amen po ba? Kailangan maliwanag po ito na we do not, bakit ka ba maglalakad pa sa kasalanan? Patay na nga tayo sa kasalanan, sabi ni Paul. Amen. Well, anyway, talking about that, no? Mabilis po ako ngayon. Pupunta po tayo sa number 2. Ano bang gagawin po natin pag nagkasala tayo? Mako-condemn pa rin ba tayo? Ano bang gagawin natin pag nagkasala tayo? Confess, repent. So ito po yung number 2 natin. We can have victory over condemnation if we sin and still see the need to repent. Linagay ko po ito or pinalagay po ng Diyos yan, ang point po niyan. Because there are denominations today, there are people na tinatawag po nilang Kristiyano, sarili po nila, believers, na ang sinasabi po nila, hindi ka na dapat mag-repent pa pag tinanggap mo na si Kristo. Minsanan lang daw po ang repentance. Nung nagsisi ka, tinanggap mo si Kristo, yun na yun. Hindi ka na daw dapat mag-repent kahit magkasala ka pa. Nasa Bible kaya yun? Wala po. Mamaya po pagkikita ko sa inyo, rini-require pa rin ng Diyos na tayo ay mag-repent. Na ho ba kayo? Naka-encounter na ho ba kayo ng mga taong ganyan na sinasabi sa inyo or pastor na ganyan? Mga pastor na katuruan po nila, hindi mo na kailangan mag-repent. Kaya po yung mga pastor na yan, yung iba kakilala ko po, umiinom pa rin. Yung iba, mayroong babae. Hindi ko na po bubulgar sa inyo. Baka po i-chismis nyo pa. No. Kaya nga po, bakit tayo nagre-repent? Para ma-save muli? No. We do not confess or repent again for us to be saved. Yes, naniniwala po tayo na nawawala ang salvation, pero hindi po, yung kanina nagkasala ka kapatid, kaya sabi ko, walang condemnation, hindi ko mo nagkasala ka kanina, nag-away kayong mag-asawa, or minura mo yung nakaharang sa daan mo, hindi ibig sabihin na wala ka na sa salvation. Huto-guto, walang mag-i-amen, no? Makinig kayong mabuti po dito. No? Lahat po ng sinasabi ko ay biblical. Hindi ko po ito katang isip lang. Hindi po ako si Lola Toria ng mga bata. Makinig kayo sa aking kwento. No? Hindi po. Ang mawawala ang salvation mo kapag nagpatuloy ka sa kasalanan. Even in the Old Testament, hindi agad po pinarusahan ng Diyos ang Sodom at Gomora kung hindi po sukdulan ang kanilang kabaklaan, ang homosexuality sa Sodom at Gomora. Sabi ng Panginoon, umabot na ang pag-iyak ng Sodom at Gomora sa aking trono. Kaya ako bumaba, sabi niya kay Abraham, para tignan ko kung totoo ang lahat ng nangyayari. Pero alam naman po ng Diyos na ay totoo. Sinubukan lang niya si Abraham. Alam ni Abraham, nandun yung kamag-anak niyang si Lot. Lord, kung merong 50 righteous, susunugin mo ba ang Sodom? Hindi, for the sake of 50 righteous. Kung 40, 30, hanggang umabot na lang po ng 10.
Doon ko lang po napatunayan na matawa J. Abraham. Sabi ng Panginoon, nung 10 na, umalis na. Puta tumawa dyan pa, ini metong niya mo, na. Walang 10 ang mga kamag-anak ni Abraham. Pastor, hindi na nagko-condemn ang Diyos ngayon dahil tinapos na ni Kristo. Narinig niyo na po yung ganon? Alam niyo po ba, bakit hindi po kinokondemn ng Diyos ang mundo ho ngayon, katulad ng Sodom at Gomorrah? Dahil hindi lang 50 ang righteous ngayon. Hindi tayo idadamay ng Diyos kung magpapaulan siya ng apoy. Sa tribulation po yun, wala na po tayo. Sa great tribulation po yun. Kung bakit nagtataka ka, napakasama ng angeles, ang daming prostitution, ang daming drugs, ang daming casino, pasugalan. No? Kapag merong namatay, 2 linggo na yung patay, nandyan pa, bakit nag-enjoy sa sugal? May mga secret abortion. Pero bakit hindi ginugunaw ng Diyos ang Angeles City? Dahil more than 50 righteous tayong nanditong mga anak niya. Remember, we are the righteousness of God. Hindi tayo righteous dahil nga hindi tayo nagkakasala. Paano mawawala ang kasalanan mo? Isang verse lang bibigay ko po sa inyo para ma-remind kayo. Sabi po ng James chapter 1, 14 and 15, kapag meron kang dinidesire, natutukso ka, na kinukontribute po ito, sabi niya, each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Kahit Kristiyano na tayo, meron pa rin tayong evil desire. Naniniwala ho ba kayo doon? Ringal ba? Di ako pastor, banal na ako. No? Meron kang halo. No? Na ano pa rin tayo, di ba? Yung pang, total matagal na akong hindi umiinom. Occasional lang naman, no? Papatol ka. Meron kang evil desire. Yung iba naman, ang tagal ko nang dinanonood ng pornography. Total, nag-church ako. No? At church ko lang, nabawas na yung kasalanan ko nito. Meron, iniisip mo yung evil desire na ito, no? And then, sabi po dyan, drag away by their own evil desire and entice ka. And then, next verse, then after desire has conceived, pinagbuntis mo, lagi mong iniisip. Alam niyo po, madalas mong iniisip, madalas mong meditate, yun ang magagawa mo. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, meditate on my word day and night. Kasi kapag mineditate mo yan, Joshua, you will be sure to obey my commandments. Kaya kung anong madalas mong ginagawa, kaya alam niyo po, yung mga rapists, nag-meditate muna yan. Yung magnanakaw, nag-meditate muna yan. Hindi po yun, ang ganda ng bahay, nakawin ko nga. Hindi po papalanuhin po yan. Bagamat may mga magnanakaw na walang isip, no, bigla na lang pupunta, na matatrap po sila. Yung mga rapists, hindi po yan parang manok na nakita ng inahin, pinatungan. Pinag-isipan po niya yan. Wow, kung kayang molestahin ko ito. Kung minsan, anak niya mismo, or pamangkin, or apo. May marami na pong balitang ganyan. Since 90s, nabasa ko na po yan. No? 90s pa po, tatrabaho ko sa Manila. Meron pong naka-headline sa isa pong tabloid, Lolo, redape ang apo. Wala pa po mga, napapanood na pornography, bagamat may mga Playboy magazine na po nun. Ang meron, yung Abante. Alam niyo po yung Abante doon? Anong meron doon? Si Ceres. Kilala niyo pa ba si Ceres? Ceres nga ba? No? Uy, Marinela po, patamay latakwa ng pastor. Nagbabasa po ng kahalayan, kabastusan na kwento. So, nafe-feed po. So, kung ano yung nag-feed mo sa mind mo, yun ang magagawa mo. Kaya nga po, guard your heart. Ang ibig sabihin po ng heart, ang iyong buong pagkatao kasama ang pag-iisip. Sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Ang una mong binabantay, hindi po yung kapitbahay mo, yung puso mo. Amen ho ba? Kung ano yung ina-imagine mo, kaya kung madalas kang nanunood, pumapasok sa isip mo, puro drama, kaya ka madrama. Konting lang, kawawa naman ako. Kailan kaya darating si Tanggol? No? Ay, tana. Ala na, mamumurit na ka. Panayan may tanggol. Ala na yung tanggol, may yari na eh. Ano na bang bago ngayon? Anyway, ako bisa magsalita po. May latakwa ng pastor. So, going back po dun sa James, kapag yung na-conceive mo, ang sabi po dyan,
Sa next verse. It gives birth to sin. Dahil iniisip mo, magre-rape ka na ngayon. Magmomolestya ka na. Sa kakaisip. Gagawin mo na. And then, when sin is full grown, pinabayaan mo na, nagkasala ka na nagkasala. Remember, nagagalit pa rin ng Diyos, but slow to anger ang Panginoon. Abounding in love siya. Abounding in mercy. Very slow to anger siya. Kahit po nung panahon nga ng Old Testament, sabi nga sa inyo, hindi lang sa Sodom at Gomorrah, nung panahon ng Judges, pagsukdulan na ang kasalanan ng Israel, ipapasakop sila sa mga Midianites, sa iba't ibang mga ites. And then, kapag ang bait ng Panginoon, kapag nagrepent, agad pinapatawad ng Panginoon. Rine-rescue sila. Binigay si Gideon, binigay si Samson, binigay si Deborah, and so on and so forth, ng mga judges. Even in panahon po ng kings, ganyan po. Pag nagkasala sila, sasakupin sila ng ganito. Paparusahan sila ng Lord pag sukdulan na. Ito po, kapag sukdulan na daw yung kasalanan mo, no, full grown na, kapag puno na ang salop, anong dapat gawin? Tama ka, kaibigan. Naalala mo pa pala. Dahil pinuno mo ng salop, no, dapat ka ng kalusin. Ganyan din po sa atin. Hindi lang po galing kay Fernando yan. Galing po sa salita ng Diyos. Kapag full grown na. Ano po yung full grown, Pastor? 100? Hindi ko po alam. Ang Diyos na kami alam sa puso mo. Kung kailan full grown yan. It gives birth to death. Mamamatay muli ang iyo. Hindi po ang physical. Kasi banal ka o hindi, mamamatay ang physical mo. Ang mamamatay, ano po? Espiritu. Yung nabuhay mong espiritu. Patay ang espiritu ng tao nung wala pa sa Diyos. Nung tinanggap mo si Kristo, nabuhay ang espiritu mo, na born again ka. Amen po ba? Pero hindi tayo nagre-repent para ma-born again. Pero lang sa mga na-backslide. Pag nag-backslide ka, siyempre, wala ka sa Diyos, magre-repent ka para baligtas muli. Pastor, meron bang born again? Meron po. Meron po sa Bible. Yung prodigal son po, nasa ama po siya. Born again, di ho ba? Nasa ama. Gusto niyang mag-backslide. Ama, ibigay mo na yung aking yaman, yung aking mana. Nag-backslide, tinalikuran ng ama, iniwan ang presensya ng ama. So iniwan ang presensya ng ama, nagpakasasa sa mundo, lahat ng tanong ko, nung nasa mundo yung prodigal son, ligtas siya o hindi? Hindi, wala siya sa ama. So, nagkaroon po siya ng repentance, bumalik sa ama. Ito po yung tinatawag pong metanoia. Sabihin po, metanoia. Itutuloy ko po yan. Ano ba ibig sabihin ng metanoia? Punta muna po tayo sa metanoia. Itutuloy ko po yung prodigal son mamayang konti. Ito po yung Greek word na sa repentance. No, ang literal meaning goes deeper than just say sorry. Breakdown po natin. Ang meta, tatlong ibig sabihin po niya ang meta, change, after, or beyond. Pero ang ginamit pong ibig sabihin dito, yung change. Yung noia is mind, thought, understanding. Change of mind, change of thought, change of understanding. Ang literal meaning po niyan is change of mind, but biblically, it means a total U-turn of the inner person. Pag total U-turn, ilang degree iyon? 180, 360. 180 po to, pagdating dito, di balik ka rin sa kasalanan kung 360. U-turn nga po. Hindi siya O-turn. No? U-turn po siya. Hindi lang po yung, alam niyo po, tinuturo din naman ng mga once save, always save to. Basta sa isip mo, meron ka ng change of mind, makasalanan ka, tinanggap mo si Kristo, kahit magpatuloy ka na sa kasalanan, mambabae ka, magsugal ka, o ligtas ka pa rin. In fact, meron po akong napanood na isa pong preacher sa Amerika. No, pero ito po ilunga ng film, pero sila pong nagpalaganap din po nito sa Amerika. Yung pong, ang sabi po niya, yung salvation po natin by the grace of God, hindi mo na, siyempre English po, tinatagalog ko na lang. Puta mga bulul ko pa, Kenny. No, sabi po niya, wala ka nang pwedeng gawin. Ligtas ka na kahit anong gawin mo. Even me, sabi po niya, if I will rape my 2 daughters, ang sabi po niya, and kill them, save pa rin ako, sabi po niya. Shock naman po ako, pambihira, no?
palakpakan naman po yung mga demonyo. Naniniwala naman po sila. Ito po yung one save, always save na ano. Kasi po meron naman po one save, always save. Dalawa pong klase kasi yan. Na kapag save ka na, totoong save ka, hindi ka na dapat gagawa ng kasalanan. Which is true. At kapag talagang save ka, hindi ka mawawala sa kasalanan. Hindi ka na pwedeng mawala. Yun naman ang false. Kasi marami pong tatalikod sa kasalanan. Katulad po ng prodigal son, pwede siyang umalis. Amen po ba? Meron siyang choice. So ang tunay na metanoia, metino ka. Dapat tumitino ka. Kung matino ka last year, dapat mas matino ka ngayon. Kung hindi ka mas matino ngayon, no, hindi ka metanoia. Wala kang metanoia. So, meron pong biblical meaning, 3 parts po ang change of mind. You see differently, you agree with God, that's wrong. Change of heart, it's not just intellectual. No, there's a genuine grief over sin. Mula sa puso ang pagsisisi. Change of direction, your life turns. Sabi nga po ni Paul sa Acts 26:20, tinuruan ko sila that they should repent and that they should demonstrate repentance by their deeds. Makikita na ikaw talaga ay nagsisi, nagrepent, makikita ang tunay na repentance at pagsisisi mo sa iyong mga gawa, sa iyong pamumuhay. Amen. Bakit ka babalik sa mga bisyo kung talagang nagsisi ka na? Amen po ba? Ito po yung metanoia. No, not just feeling bad. Kay Judas po, melomai. Hindi po yan metanoia yung kay Judas. Dahil si Judas po nung nakonsensya siya, yung konsensya niya, walang Holy Spirit. Binalik po niya yung 30 pieces silver na coin. Ang sabi niya, nagkasala ako na nagpahamak ako ng isang inosenteng tao. Si Judas lang po ang hindi tumawag kay Jesus na Lord. Puro rabbi. Mapapansin niyo po yun. Dahil hindi po siya naniwala na ano. Kasi ang expected, according po sa mga expert, ang expected daw ni Judas, si Jesus po, ay itatatag niya agad ang ano po. Kasi ang expected niya, political ruler si Jesus. Magiging hari siya. So magiging hari siya, kaya siya sumama kay Jesus, baka pwede siyang maging kanang kamay niya. Yun po ang ano niya, posisyon. Pero hindi niya nakita, yung nainis na siya kay Jesus, ibinenta siya. Di ba pinagre-rebuke siya si Jesus, ibinenta siya. And then nung ano po nangyari kay Judas, pagkatapos ng nakonsensya, nagpakamatay. Nagpakamatay po siya. Dahil ang sabi po ng yung kay Peter, metanoia po yun, meron siyang pag-iyak. Ang sabi ng 2 Corinthians 7:10, godly sorrow brings repentance. So merong godly sorrow, katulad kay Peter. Tinatwa niya ang Lord 3 beses. Nung tinignan siya ng Lord, tumilahok yung manok. Nakonsensya si Peter, umiyak po siya. At yung kapag tunay kang repentant, bumabalik ka sa Diyos. Si Peter po, nung narinig niya kay Mary Magdalene na nabuhay ang Lord, una siyang tumakbo, na-overtake lang siya ni John. Nung nangingisda po sila muli, at ang Lord nagpakita, hindi po siya nagpakilala kagad. Sabi niya, meron na ba kayong nahuli? Na ito po yung nag-resurrect na ang Lord. Pangalawang po ito. And then sabi niya, you throw your net on the right side of your boat. Nakakuha po sila ng, I think, 56 na napakalalaking mga isda. Sabi ni John, ay si Lord yan. Sinong unang tumakbo papalapit kay Lord? Si Peter. Kapag kilala mo ang Panginoon, kahit nagkasala ka, hindi ka lalayo sa Panginoon. Dapat maiya si Peter, naiya ako, si Lord pala yan. Ilang beses ko siyang Kasi nga po, yung godly sorrow, it leads you to repentance. Hindi ako nakapag-charge, 10% niya yung kakungkay. Sabi ng iba, salamat, Pastor, mayari na ka. Hali, ating kong cellphone ka rin, ating kong backup. Ito, full charge ito. May lungkot siya kanyan. Now, and then, that leads to salvation, It leads to salvation, leaves no regret. Ganito po mapagmahal ang Diyos. Hindi siya nagko-condemn. Hindi niya kinondemn si Peter. Tayo po, mapag-condemn ho tayo, ganyan ka, ganito ka, ganyan.
Di ho ba? Actually po, no, meron pong tatlong disciple ang Lord na top 3, si Peter, James, and John. Ang tatlong ito, madalas magkasala kasama ni Lord. Yung dalawa, kilala niyo po yung dalawa, yung Escalera brothers. Nung minsan hindi po tinanggap ang Lord, I think hometown niya ata talaga ito sa Galilee. Sabi niya, Lord, gusto mo ba magpaulan kami ng apoy para mamatay ang tao niyan? Rinebuke sila ng Lord. Hindi sinabi ng Lord, huwag na kayong sumama sa akin, condemn na kayo, wala na kayong salvation. Sumama pa rin sila. Alam niyo po, lagi kang ligtas kahit nagkamali ka kung lagi kang susunod kay Lord. Hindi ka bumibitaw. Kaya nga hindi po mawawala ang kaligtasan mo for as long na kay Kristo ka. Kahit nagkasala ka kanina, huwag ka lang mamuhay sa kasalanan. Kapag namumuhay ka na sa kasalanan, hindi na si Kristo ang sinusunod mo. Yung kasalanan na. Di ba sabi ni Paul, na pag-aralan po natin to, you are a slave to the one you obey. If you obey sin, you are a slave to sin. If you obey righteousness, you are a slave of God. Maliwanag ko ba ito? Itong dalawa pong ito, no, mama's boy pa po itong dalawang ito. Nagsumbong sa mama nila, Ma, sabihin mo kay Lord, kapag nasa langit na, nasa kaharian na, upo kami sa both sides. So lumapit yung nanay, sabi niya, meron po akong pakiusap, Lord, sabi niya, ano ba yung kanya? Nakipakiusap pagdating mo sa paghahari mo, yung isang anak ko sa kanan mo umupo at yung isang anak ko sa kaliwa mo umupo. Anong sabi po ni Lord? Okay lang? No, sabi niya, hindi mo alam ang hinihingi mo. Maiinom ba nila ng mga spoiled brat mong anak? Yung cup na aking iinumin, yung suffering na aking iinumin, sumagot yung mga mamas boy, dalawa. Sabi, ay mainom po namin. Iinom talaga kayo. Pertaining sa death po nila. Kasi lahat ng 12 disciples, matindi pong kamatayan po nila. Merong binalatan ng buhay, merong pong nilagari mula dito hanggang ulo, merong pinakuluan, katulad po ni John, pero hindi namatay, pinakuluan po sa mantika. Kaya natakot po yung hari, yung Pharaoh, tinapon si John sa Patmos at doon nasulat ni John ang Book of Apocalypse or Revelation. Meron pong pinakop, binugutan ng ulo, pinako sa krus. Si Peter, pinako sa krus, sabi niya, hindi ako karapat-dapat mapako sa krus katulad ng aking Panginoon. Ibaliktad nyo. Ibinaliktad. Dapat yung mga nagpapapako sa krus dito sa kutod, baliktad rin eh. Kung si Peter sabi niya, hindi ako karapat-dapat na gayahin ko ang aking Panginoon. Dapat ibaliktad din po yung mga yon. Wala dapat gumaya sa Panginoon. Sabi po ni Peter po yun, nasa history po ito. Nasa history po, wala po sa Bible, nasa history. Ang history pong yan, no, marami po dyan, hindi po mga Kristiyano. Pero isinulat yung history patungkol kay Jesus, yung history patungkol sa resurrection ng Lord. Nandiyan po lahat yan. Kaya nagtatanong, nasa history ba si Lord? Nasa history po. Wala po akong time. Iano po yan. Now, going back po doon sa, born again, yung pong dinidiscuss ko sa inyo si prodigal son. Nagkaroon po siya ng metanoia. Dahil po, nung wala na siyang pera, nagipagtrabaho na lang siya, nagpapakain siya ng baboy. Walang nagbibigay siya ng pagkain, natutokso na siyang kumain ng kaning baboy. Sa Kapampangan, kanyo. Kayang Tagalog, kanyaw. No. So sabi niya, natauhan siya, sabi niya, teka muna, sa bahay ng aking ama, ang daming alipin, masasarap pa ang pagkain nila. Alam ko na, babalik na lang ako sa aking ama. So nagkaroon ng repentance, change of mind. Sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Hindi niya po ito na-recite lahat. Hanggang doon lang po. Na, ibilang mo na lang akong isa sa mga alipin mo. Kasi naisip nga niya, gutom siya. Kahit alipin ako ng aking ama, alam ko kakain ako ng masarap. Pero alam po natin, anong ginawa po ng ama? Tinanggap po siyang buong-buo, isinod po yung robe, yung singsing, at saka po yung sandals. Symbol na siya'y tinanggap pa rin anak. Sabi niya, patayin niyo yung pinatabang guya. Ibig sabihin po nito, hindi niya sinabing patayin niyo yung isa sa mga matataba.
Pag isa sa matataba, regular. Pero yung, pag sinabi niya, ano ibig sabihin na patay niyo yung pinatabang guya? Nung umalis yung prodigal son, naghanda na po yung tatay na alam niya babalik ang kanyang anak na magpapataba siya ng guya at magse-celebrate siya. Dahil yung anak kong ito, sabi po niya, dating patay, ngayon, buhay. Nagtampo yung panganay dahil merong party sa bahay. Hindi siya pumasok. Pinuntahan siya ng ama. Sabi niya, anak, bakit ka? Ama, sabi niya, nagpakaalipin ako buong buhay ko, pero kahit isang biserong kambing, hindi mo ako binigyan para i-celebrate ng aking mga kaibigan. Sabi niya, anak, sabi po niya, kung nasa akin ka, kung ano ang akin, lahat sa'yo. Merong slave mentality yung anak. Sabi ng ama, dapat tayong mag-celebrate dahil yung kapatid nagbalik muli. Dati siyang patay, ngayon muling nabuhay. Nakuha niyo ho ba ito? So meron pong born again. Pero kung ikaw ay born again, hindi ka naman nag-backslide, hindi tayo nagre-repent, hindi tayo nagsisisi sa ating kasalanan para ma-save muli. Para saan po? Para po ma-restore yung ating joy, yung ating pong relasyon po sa Panginoon. Para pong mag-asawa yan eh. Hindi ka po nagsosorry sa asawa mo para maging asawa mo siya muli. Nagsosorry ka sa asawa mo para ma-restore yung magandang relasyon nyo. Kasi po, happy wife, happy life. I tell you, kapag pinagalit nyo ang asawa nyo, hindi kayo kakain. No. Malungkot ang buhay. Kaya kayong mga asawang lalaki, gusto yung masaya ang buhay nyo? Hindi lang po yung meron ka magandang relasyon sa Lord. Dapat pasayahin mo yung asawa mong babae. Amen. Lahat ng ayaw niya, gawin mo, sabi nga ni Pastor Ron. Ayaw niya maglaba, ikaw ang maglaba. No? Anyway, no? Ito, no korita pa miras. So, ang short version po ng metanoia is spirit change of mind that leads to change life. It's less, I'm sorry, I got caught, and more, I was going my way, now I am going God's way. Dati, na kay Frank Sinatra ka, my way. Nung nag-change of mind ka, na kay Lord ka na. Because there is no such thing as my way in the Bible. Ganito ako mag-offering Ganito ako mag-worship Lahat po itunuro ng Lord. Kasi lahat ng ginagawa po natin, makasarili, marumi. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So why do we need to repent or confess our sins if we sin again? It is because, sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us our sins. Agad kang patatawarin ng Panginoon. Hindi niya sinabi dyan, if we confess our sins, God will think about it. Hindi rin po sinabi dyan, if we confess our sins, God will save you again. So we do not repent to be saved again. Ano pong sinabi po dyan? God will forgive you. And what? Cleanse you from all unrighteousness. Cleanse you from all impurities. Cleanse you from all wickedness. Lilinisin ka ng Diyos. Bakit? Kapag nagkakasala kayong robe of righteousness natin, na pinasuot sa atin, imputed sa atin, pinasuot yung robe of righteousness. Pag nadumihan yan, kailangan malinis. Paano malilinis yan? Sa Word of God, sa Holy Spirit, by being repentant, by confessing. Yung word confess mo dyan, it means to admit, to agree with God na ikaw nga ay nagkasala. Amen. So maliwanag ko ba ito? We need to repent para po maging malinis tayo. Kapag hindi ka malinis, makakapasok ang dyablo sa iyo. Kaya nung sabi ni Paul, do not give the devil a foothold. Do not let the sun go down while you are still angry. Kapag galit ka at pinabayaan mong lumubog ang araw, bukas unforgiveness na yan, bitterness na po siya. So may foothold na ang dyablo sa iyo. Kaya nakakagawa po ang dyablo po sa atin. Kaya we need to repent para po hindi makagawa ang dyablo sa atin. Hindi niya tayo makondemn. Kapag kinokondemn tayo ng dyablo, anong sasabihin lang natin? Bayad na ako sa dugo ng ating Panginoon.
tinetestify mo na bayad ka na sa dugo ng Panginoon. Nakasulat po yan sa Revelations 12:11. They overcame him, the accuser of the brethren. Pwede natin pakita, Revelations 12:11 nga. No, they triumph over him, kay Satan po ito, by the blood of the Lamb and by their word of testimony. Paano silang nanalo? Sa blood ni Jesus. Kapag kinokondemn ka ng Diablo, alam mo, Diablo, pinatawad na ako ng Panginoon, bayad na ako sa kasalanan. By their word of testimony. We need to testify. Diablo, bayad na ako, pinatawad na ako ng Panginoon. Kailangan sumagot ka. Magsalita ka. Sabi nga ni Pastor Joshua kahapon sa kanyang YDC, no, hindi tayo sumasagot sa ating mga magulang, sa ating mga leader, pero sa Diablo, sumagot ka. Pag sinabi niyang wala ka ng pag-asa, hindi, pinatawad na ako ng Panginoon, anak na ako ng Diyos. Hindi, nagkakasala ka pa rin. Oo, pero there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nasa Panginoon ako, hindi mo ako makokondem. Amen po ba? Nagigets ho ba natin? Amen. Kaya kayong nagkasala kanina, walang condemnation. Mahal pa rin kayo ng Panginoon. Amen. Pero hindi ko kayo tinutulak magkasala. Amen. Kasi nga, kapag nag-confess ka na, ang ibig sabihin niya, Lord, ayoko nang maulit to, babaguhin ka ng Panginoon. Saan pa yung verse na dapat tayo mag-repent? 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Hindi mabagal ang Diyos, hindi pa siya dumarating ang Panginoon. No? Sabi diyan, instead, He is patient with you. No? Nagbabata siya sa inyo. No? Not wanting anyone to perish. Ano po itong anyone to perish? Ano ibig sabihin po nito? Mapunta ng impyerno. But everyone to come to repentance. Teka muna. Bakit pinagre-repent ni Peter ang mga ito? Kanino ba sinulat ni Peter ito pong sulat na ito? Sa mga unbelievers? No. Kanino? Sa mga believers. Believer nga, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Parang si James. Yung mga sinulatan, yung mga taong sinulatan po ni James, mga Kristiyano din, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Kaya nga sabi niya, faith without works is dead. Prove your faith. No? Nawala sa work. Pero ako, I will prove my faith by doing good deeds. Ang sabi po ni... Kaya si Peter dito, sabi niya, hinihintay niya ang bawat isa na nasa kasalanan pa. Kung meron po dito sa inyo na nasa kasalanan pa, this is a warning. Malay mo, final warning na ito, kapatid. Pamamatakot naman yung Pastor Ali. Di ba meron kang kakilala minsan, ang lakas-lakas niya, bigla siyang namatay? Hindi mo hawak ang buhay mo, kapatid. Hindi mo pwede sabihin mabubuhay ka pa. Kaya kailangan tayong mabuhay sa repentance. Merong pagpabago ng isip, pagpabago ng puso. Hinihintay tayo ng Diyos. So, marami pang verse. No? Ito pa po, Revelations 3:19. Those whom I love, yung mga mahal ko, nire-rebuke ko, pinapagalitan ko, at dinidisiplina. Ang word discipline po sa is to punish din. Sabi po ng ilan, hindi na tayo paparusahan, hindi na tayo papaluin o didisiplina ng Panginoon dahil binayad na ni Kristo. Hindi po totoo yan, New Testament. Ang kausap ng Panginoon dito, church in Laodicea. Basahin niyo po yung buong context niyan. Ito po yung... kung di ko nagkakamali, ang Church of Laodicea, ito po yung maligamgam po sila, malahininga. Dahil tama ba, pakitingnan nga? Dahil ikaw ay hindi mainit at hindi malamig, malahininga ka. Alam niyo po yung malahininga, lalo na pag bago kang gising? No, isusuka kita, sabi po ng Panginoon. So, kaya nga sabi niya, rinirebuke ko kayo, no? Dahil mahal ko kayo at disiplina. And then, so be earnest. Bilisan nyo, mag-repent kayo. Be earnest and repent. Pinagre-repent po ng Lord. Actually, pag tinuloy mo po yan sa verse 20, behold, I am at the door, knocking at the door. Sabi niyan, no? Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Saan kumakatok ang Panginoon dito? Church in Laodicea. Marami pong churches ngayon, wala si Kristo.
Si pastor lang ang nandoon at yung programa nila. Dito, wala po ang Panginoon, kumakatok po siya. Buti na lang po sa Calvary nandito ang Panginoon. Kaya po tayo nare-rebuke. Amen? Alam niyo ba yung kwentong meron po gusgusin, pulubi, pumapasok sa church, dahil social yung church. Mala Calvary Temple. Kasi may mga nagtetestimony, noon po ayaw kong pumasok sa Calvary dahil taga dyan. Akala kong Calvary Temple pang mayaman, sabi po niya. So meron po pumapasok na na 10 minutes na lang daw po ako. Sandali. Okay na ako. So pumapasok po yung pulubi sa church. Ayaw pong papasukin. Dahil po hindi magandang suot niya. Umalis po siya. Pero pong sumabay sa kanya, sabi nung sumabay sa kanya, hindi ka rin ba pinapasok sa church? Opo, kanya. Kayo rin po ba? Oo, kanya. Sino ba kayo? Ba't di kayo pinapasok sa church? Ako si Jesus, kumakatok ako sa kanila, hindi ako pinapasok sa church. It is possible na Kristiyano ka, pero wala si Lord sa'yo. Babasa ka ng Bible, worship ka, pero wala si Kristo sa'yo. Nasa iyo lang si Kristo kung si Kristo talaga ang nasusunod sa buhay mo. Amen po ba? So nasa po, kapag hindi ka nagrepent, sabi po ng Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper. But whoever confesses and renounces them finds mercy. Ano po prosper dito? Yung yumaman ka? No. Ang prosper dito, kapag tinago mo yung kasalanan mo, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan. Lahat po ng mga merong tinatagong kasalanan, yung meron kang tinatagong may asawa ka na, may boyfriend, girlfriend ka pa, wala kang kapayapaan. Hindi mo mabitawan ng cellphone mo kahit nasa banyo ka na, kasama po ang cellphone mo. Malilate ka na sa trabaho, naalala mo yung cellphone mo, naiwan mo, babalik ka pa rin. Babalikan mo. Bakit? Wala kang kapayapaan eh. Pero kung wala kang tinatagong kasalanan, maiwan mo man yung cellphone mo, wala kang pakialam. Kahit sinong humawak ng cellphone mo, wala kang pakialam. Alam niyo po, ayaw ko kayong pag-awayin kayong mag-asawa, no? Tsaka yung mag-boyfriend dito. Kapag ayaw pahawak ng asawa mo o boyfriend mo o girlfriend mo pa lang, yung cellphone niya, 100% may tinatago yan. Judgmental ka, pastor? O bakit ayaw mong pakita? Lalo na sa mag-asawa. Yung asawa, sasabihin mo, hindi, privacy kasi, pastor. No, anong privacy? Nakita na ng buong asawa mo ang kaluluwa mo. No? Bakit yung mo ba, cellphone, merong brief yan, merong underwear, na kailangan may privacy? Kalokohan. Kaya nga po, kung wala kang tinatago, kahit sino, pwedeng aroting may patiyakan niya po ito. Kaya maniwala aking pastora yan, No. Hindi, ang mas magandang gawin mo, mag-repent ka na. Huwag mo nang itago yung kasalanan mo. Magbagong buhay ka na. Alam niyo po yung kapag meron ka kasamang ibang babae sa mall at meron kang nakasalubong nakakilala, anong gagawin mo? Kung bakit nagte-text ka nga nun. Nung kapag text ka nga, bigla may labo yung mata ko. Walang kapayapaan. Wala akong So, for every sin na kinoconfess natin, merong blessing. Lagi kang lilinisin ng Lord eh. Amen po ba? Anyway, number 3 na lang po ako. Siguro, ilang minuto na lang ako niyan. We have victory over condemnation if we live to be more than conquerors. Yung una kanina, if we walk according to the Spirit. Yung pangalawa, if we sin and still see the need to repent. At ngayon po, if we live to be more than conqueror. Ano bang ibig sabihin ng more than conqueror? Basahin po natin ang Romans 8:33-39. Bigay ko na po yung meaning ng more than conqueror. Ang meaning po ng more than conqueror sa Greek po is hupernikao. Ano po ang hupernikao? Ang ibig sabihin po ng hupernikao, super victor or hyper conqueror. Ang ibig sabihin po niyan, ang more than conqueror or hyper victor or hyper conqueror, super victor, ibig sabihin po niyan, hindi ka lang nagtagumpay sa iyong problema. Katulad po ni Jehoshaphat, meron siyang problema, sinasakupan siya ng 3 bansa. Pero nagtagumpay siya sa pagpupuri lang sa Panginoon. Ano po ang ginawa? Ano po nangyari nung pong nagtagumpay siya? Hindi lang siya nagtagumpay. Kinuha ang lahat ng kayamanan ng
ng mga kalaban. Yun po ang hyper victor. Super victor. Hindi ka lang nagtagumpay, kundi pinagpala ka pa ng Diyos. Kaya sabi po ng James 1:12, pinagpala ang taong nanagumpay sa kanyang pagsubok. Blessed is the man who stands firm or who perseveres under trial. Sabi po diyan, because having stood the test, kapag tumayo ka sa iyong pagsubok, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Meron kang gantimpala, kapatid. Meron kang pagpapala sa tuwing pinagtatagumpayan mo ang mga tukso at pagsubok ng buhay. So ngayon, punta tayo sa Romans 8:33-39. Who will bring any charge against those whom God has chosen? Sino bang magbibigay ng mga kaso doon sa mga pinili ng Diyos? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Walang pwedeng mag-condemn sa atin. Bakit tayo ko-condemn? Yung mismong pinaka-judge ng lahat ay hindi tayo ginajudge. Kumbaga po sa atin po, sa Pilipinas, pinawalang sala ka na ng Supreme Court. Kapag Supreme Court na po yan, supreme na, final na po yan. Hindi ka na pwedeng umapila. Wala ng Court of Appeals kapag Supreme Court na. Ngayon, ang nagsabi sa iyong wala ka ng kasalanan, ang Diyos, justified ka na. Pwede ka ba bang i-condemn ng sino man? Hindi na. Kaya sabi diyan, Christ who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kasi ang context po nitong verse 8, bago po ito, ang Holy Spirit ang nag-intercede po sa atin. Si Jesus nag-intercede din po sa atin para hindi po tayo mag-fail sa faith po natin. Nag-intercede siya on our behalf. Kapag nagkasala tayo, sinasabi niya sa Ama, yung taong yan, binayaran ko na rin ng kanyang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. So nag-intercede po siya sa atin upang tayo'y manatili sa ating kaligtasan. And then, bigla niyang sinabing, who shall separate us from the love of Christ? Sino makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Shall trouble, hardship, persecution, or famine, or nakedness, or danger or sword? Kahirapan ba? Pagtaas ba ng gasolina? No, karamdaman ba? Walang makakapaghiwalay sa atin, sabi ni Paul, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, ang sabi po ni Paul, in all these things, lahat ng kahirapan na yan, we are more than conquerors, ma'am. No, we are super victors through Him who loved us. Kapag alam mong mahal ka ng Panginoon, you are a more than conqueror. Because, no, you are more than a conqueror. Kaya nga po, sabi po ni Paul, verse 38, I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. O ayan, pastor, once saved, always saved, walang makakapag-separate. Yes, nothing can separate us and no one can separate us except you. See, ang konkretong example, sino po? Yung prodigal son. Nasa love na siya. Under the care of the Father. Nasa love na siya ng Father, umalis pa siya. Kaya ang pag-uutos sa atin, we are more than conqueror kung mananatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. So how do we remain in His love? Alam na po natin ito. John 15:19, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. It is a command to remain in His love. So how do we remain in His love? When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Sina Peter nagkasala, si James, John nagkasala, pero nanatili silang sumusunod sa Diyos, sa Panginoon. Amen. Nanatili silang sumusunod sa Panginoon, kaya sila nanatiling walang condemnation. Nanatili silang ligtas. Walang nakapaghiwalay sa kanila kay Kristo dahil sila mismo nanatili kay Kristo. Kung ikaw ay mananatili kay Kristo, ibig sabihin mananatili kang sumusunod kay Kristo, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo. That means you are a more than conqueror dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba?
You are a more than conqueror. So we can live as more than conquerors, hyper conquerors, or super victors. Ano pong gusto nyo dito? Ako parang gusto ko yung super victor. Hindi ka lang victor, kundi super victor ka. If we remain in His love, and review lang po tayo, how do we remain in His love? We obey, sumusunod pa rin tayo. Hanggat ikaw ay sumusunod kay Kristo, madapa ka man, magkasala ka man, hindi mawawala ang salvation mo. Hindi ka condemned. Pero kung sumunod ka na sa iyong laman, sa dyablo, wala na. Wala ka na kay Kristo eh. Kaya magpatuloy ho tayo. Lahat po tayo nagkakasala pa rin, nadadapa pa rin. Hanggat nagpapatuloy kay Kristo, nothing can separate us from the love of Christ. Mararanasan mo pa rin yung pag-ibig ni Kristo. Kahit tumaas ang bilid, magkagera man kahit saan, no, hindi ka mapapahiwalay ng pag-ibig ni Kristo. Super victor ka pa rin, kapatid. Amen. Kaya alam mo, more than conqueror ka. Kung meron ka problema ngayon, kapatid, pambayad ng tuition fee, you are a super victor. Bibigay po ng Panginoon yan. Maniwala ka lang na mahal ka ng Panginoon. Kasi ito po yung problema. Kapag meron kang condemnation, parang hindi ka naniniwalang mahal ka ng Diyos. Kapag meron kang condemnation, kinokondemn mo sarili mo, parang hindi ka pa pinatawad ng Diyos. Hindi, kapag nagkakasala tayo, hindi na po natin pinaparusahan ang ating sarili. Ay magbabasa ako magfa-fasting ako. Ang fasting hindi pagpaparusa sa sarili. Wala pong penance po sa atin. Unlike sa Catholic, yung iba po, di ba merong lumuluhod sa sa gitna po ng aisle at nakaluhod po ng para daw bayaran. Pag ginawa mo, labaw, nagkasala kay Bagatin ako ngayon, para mong binabayaran kasalanan mo. That is wrong. Kapag humingi ka na ng tawad sa Panginoon, maging masaya ka na parang yung isang bata. No, nabasag niya yung isang gamit sa bahay, importante. Pinagalitan siya ng nanay, pero maya-maya, dahil alam niya, mahal siya ng nanay niya, naglalaro na naman, masaya na naman. Kaya kapag nagkasala ka, tumingi ka na ng tawad from your heart, maging masaya ka na, kapatid. Dahil hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Wala ka nang pwedeng gawin. Mapahiwalay sa pag-ibig ng Lord. Kaya kapag alam mong mahal ka ng Panginoon, no, sa Ephesians 3, alam niyo po, kahit tumahaba po tayo, yung Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly more than anything you could ask or think. Sabi po dyan, according to the power at work, magagawa ng Lord, no, exceedingly abundantly ang mga bagay sa buhay po natin kung naniniwala ka. Yung unang verse po yan, sabi ni Paul, na you need to grasp how wide, how long, how high, and deep is the love of Christ. Kung i-rephrase ko po, kung naniniwala kang napakalalim, napakataas, napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, kahit lamaran ka, kahit kung minsan nagkakasala ka, God is able to do exceedingly, abundantly, more than anything you could pray or ask or think. Kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, na higit pa sa hinihingi mo, bibigay niya. Kung naniniwala kang mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? So tayo po ay mag-review na. Victory over condemnation if we do not live according to the flesh, if we sin and still see the need to repent, and if we live to be more than conquerors. Last verse, habang inahanda po ang communion, 1 John 5:4-5, for every child of God defeats this evil world. Ang sabi po dyan, bawat anak ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang mundo. Bawat anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po sinabi dyan, bawat anak ng Diyos na ganito. Hindi, kung anak ka ng Diyos, matagumpay ka na, kapatid. Super victor ka na. And we achieve this victory through our faith. Our faith in Jesus Christ. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. That means if you believe that Jesus is the only Savior, the only Messiah, magtatagumpay ka sa buhay mo. Kapatid, ano man ang pangangailangan mo, magtatagumpay ka. Siya ang provider mo. Kung may karamdaman ka, siya ang kagalingan mo. Kung may problema sa bahay, ang Diyos ang magsosolve niyan. Kasama mo ang Diyos. He is our ever-present help. Hindi nawawala ang Diyos po sa atin. So those who believe na siya lang po. Do you believe? And to believe is to obey. For as long as we follow Christ, kahit nadadapa tayo, no more condemnation.
to those who are in Christ Jesus. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Habang tumatanggap po tayo ng banal na hapunan, kung meron po tayong kasalanan, just confess your sin. And then maging happy ka na naman dahil lilinis ka na ng Diyos. Hallelujah. Me